So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Again and again, Linyada ng Mamayan. Dito tayo upang syempre sagutin ulit yung mga inilalagay nyo sa araw-araw na tanong. Ayan, so ako natutuwa at kada gising ko sa umaga, chinecheck ko yung comment section, ang dami ng nadadagdag na mga katanungan. Kaya mga kamanok, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo at nagugustuhan nyo at nagtitiwala kayo sa mga videos na aking isinishare dito. Kaya ngayon mga kamanok, sa bawat video na ginagawa ko, asahan po ninyo na punong-puno ng kaalaman at buong kaalaman ko pong isishare at ibabahagi sa inyo kung ano man yung mga kailangan yung impormasyon base o abot sa aking makakaya. Kaya mga kamanok, wag na natin ito masyadong patagalin. Siyempre, gusto ko rin na mas makarami tayo ng tanong na sasagutin ngayong araw na to. So, ang unang katanungan po ay galing kay JN Sabehon. So idol, nag-google ka ba about sa Voltplex? Actually mga kamanok, pag po kayo ay sanay na, okay, sa mga bitaminang ganito, halos araw-araw nyo nang nakikita, araw-araw nyo pong ibinibigay sa inyong mga alaga, so alam nyo na po ang purpose niyan. And syempre, bago po tayo nagbibigay ng ganitong klase ng food supplement sa ating mga manok, inaaral po natin yan. Ito, para saan to? Tinatanong natin sa ating mga kaibigan. Pero syempre, hindi lang ako sapat na magtatanong kasi iba't iba rin ang paniniwala. Tinitingnan ko syempre sa likod. At the same time, actually mga kamanok, ako po ay naka-attend ng seminar about dito kay Voltplex. Lahat po ng product ni Excellence, tinuro po yan sa amin. Kung para saan, kung anong dapat gawin, anong mabibenepisyo ng manok dito, kaya po ito ay alam ko. Okay? Kagaya ni Voltplex, Reload, Respigen 15, Tax Out, Liberator, Tepox 48, Mega B12, lahat po ng products nila ay alam ko po. At the same time, LDI, okay, tsaka yung iba't iba pang mga products ng ibang mga brand ng suplemento na makakatulong sa ating mga alaga. Kaya mga kamanok, kung kayo is magtataka kung bakit na ibibigay ko po sa inyo ang eksaktong mga detalye kung paano ibigay, anong benepisyo, dahil po yan sa mga kaalaman na naituro din po sa akin ng malinaw. Okay, actually talagang sa kanila ko po talaga itinanong yung mga veterinaryo dyan. Tinatanong ko po talaga sila about dito, ganyan, ganito. Kasi nga po, nagbibigay tayo ng advice tungkol sa inyo, kaya karapatan ko po na malaman ang bawat benepisyo na makukuha ng ating mga alaga dito. Okay, kaya po mga kamanok, lagi ko sinasabi sa inyo, makakaasa kayo na fresh from the farm ang ibibigay kong advice para sa inyo. Okay? So, JN Sabehon, sana nasagot ko ng maayos ang katanungan mo. Ito naman mga kamanok, galing kay Aaron Ray Kalinaw. Ayan, so kamamay, pwede bang ihalo ang dextrose powder sa pagbababad ng fermented Jackie Oats? So, hindi po mga kamanok. Kasi po itong si dextrose powder, ito po ay may limited time lamang. May expiry time po ito. Hindi po date ha, time o hours lamang po. Actually, itong mga vitamins na ganito, multivitamins na panghalo sa tubig o panghalo sa pagkain, ilang oras lang po yan. Lalo na pag nihalo nyo sa tubig or sa liquid form na kung ano man, possible, mga 4 hours lang mapapanis na yan. Pero kung mas patatagalin mo yan kagaya ng fermented Jackie Oats, kasabay ng pagbababad ng fermented Jackie Oats, mabubulok po yan, mapapanis po yan. Baka mamaya kung ano nang mangyari dyan, baka magkaamag yan. Kaya hindi ko po ini-advise na si dextrose powder is ihahalo natin kasabay ng pag-ferment natin ng Jackie Oats. Okay? So kung magbababad kayo ng fermented Jackie Oats, so tubig lang po na galing sa mineral water, tapos Jackie Oats lang, yun lang. Okay, kung medyo mabaho sa inyong ilong, pwede kayong magdagdag ng asukal o molasses. Pero pag nasanay naman po kayo, mas maganda kung tubig at saka Jackie Oats na lang po kung magpa-ferment kayo. Okay? So next, galing naman kay Eljon Sornido. Idol, may tanong ako, maganda po bang isama sa patuka ang red cell kapag nagbibigay ka ng carb? O ng carbo, no? Kung nagka-carbo ka, maganda bang isabay ang red cell? Okay, actually, okay lang naman to. Pero wag lang po sobra. Kasi po ito po ay asukal. Okay, glucose po ito kung ibibigay, which is energy. Pagka napasobra po ito, okay, kapag napasobra po ito, nagiging taba po ito sa ating mga alaga. Advice ko po sa inyo mga kamanok, kung kayo po ay magbibigay ng red cell, sa mga araw na hindi nyo pa sila na ikikip. Bakit po mga kamanok? Kasi hindi na po
hindi na po magte-training or mag-exercise yung mga manok, as in talagang nakapahinga lang sila. So kapag nakapahinga po sila, hindi po nila ma-exert o tawag din, magagamit yung energy na kayang ibigay na red cell. So magiging taba lang po ito. Pag naging taba po ito mga kamanok, ano po mangyayari? Babagal po yung manok. Ano po mangyayari? Bibigat po yung manok. Kaya advice ko po, sa mga unang araw lang po. So pagdating po sabi mo nga, nagbibigay ka ng karbo, pagdating po sa mga araw na yon, hanggat maaari, wag na po. Wag na po or konting-konti lang po hanggat maaari. Okay? So yun po ang aking nakikitang advice para dyan. So next question. Ito galing kay Abdul Razak Makarimbang. I mean po, ano po sir yung Levimin GK, pwede po ba ito sa patubig ihalo? Okay? So si Levimin GK, pwede naman po itong ihalo sa patubig. Okay? So ito po ay siksik sa vitamina, vitamins na maaaring makuha po ng inyong mga alaga. Okay, pwede po ito sa sisiw. Binibigay ko po ito sa sisiw, binabanaw ko po. Yun nga lang po talagang malabo ang tubig pag nagkataon. Okay? So si Levimin GK is complete vitamins na maaari nyo pong ihalo sa pagkain, sa painom ng inyong mga alaga. Kaya po napakaganda nito. Okay, so mga kamanok, ito naman, sunod na katanungan, galing kay Gary Bren. Boss Mamay, ano po ang gamot sa bulutong mamay? Salamat po. Okay? So, last question muna to, no? Medyo mahaba-haba ito. Ang bulutong po mga kamanok, dala po ito ng lamok. Kaya po hanggat maaari, iniiwasan po natin na makagat po sila ng mga lamok. Actually, kung nakikita niyo po dito, meron po tayong bagong kapisa. Wala pa siyang 1 month. So, 6 na piraso lang siya. Hindi naman napisa yung iba. So, 6 lang po yung nakalabas sa itlog. So, 6 na sisiw ang meron tayo dito. Ngayon po ay day 22 na po nila. So, yung pagkakaroon po ng bulutong, agapan po natin between day 20, start ng day 20, dun po nila mararamdaman yung kagat ng lamok. Ngayon, pagka nakagat po sila ng lamok, dun po sila magkakaroon ng epekto, magkakabulutong po. Kaya nung nag-day 19 po sila, ikinip ko na po yung mga sisiw. Nilalagay ko po sa isang box kung saan ay komportable po sila. Tapos may buhangin, mainit po yung buhangin. Tapos may uling. Alam niyo po ba yung uling kung para saan? Yung uling po mga kamanok, sinisip po niya yung ekstrang mga amoy. Bad odor man yan o kung amoy ipot man yan o sinisip-sip po niyan para po hindi po masuffocate yung ating mga sisiw. So tingnan niyo po yung inyong ref, 'di ba may uling din po. Lahat po ng amoy diyan, amoy ng ulam, amoy ng isda, amoy bulok ng prutas o kung ano pa man, sinisip-sip po niyan para maiwasan po yung mabahong amoy. Kaya pagbukas natin ng ref, maayos po. Okay, kaya pagbukas po natin ng ref, hindi po ganun kasangsang ang amoy. Ganun din po sa ating mga alagang mga sisiw. At ang mga sisiw po, napakaselan po niyan. Napakabilis pong humina ng immune system ng isang sisiw kung hindi po siya komportable doon sa kanyang naaamoy. Siyempre, yung ammonia nandun po. Yung ammonia mga kamanok, ito po yung amoy na nasisinghot ng ating mga sisiw mula sa kanilang mga ipot. Kung mapapansin po ninyo, kung hindi po kayo malinis sa inyong mga sisiw, ang dali po nilang may stress kapag exposed po sila sa ipot. Okay? So, yun po yung ammonia hanggang sa magkagumboro po sila, iipot na po sila ng kung ano-ano, magkakakoccidiosis o kung ano pa man, digestional problem, at marami pang iba. Kaya hanggat maaari, maglinis kayo, linisin po ninyo. At syempre, dapat maayos na antibiotic ang inyong ibigay. So, going back to our topic, ano po ang gamot sa bulutong kung halimbawang nagkaroon na? So, merong nabibili na Timol tablet. Pwede po yan. Nakakatulong po yan. Pero mas advice ko po is, Zonrox po, ihalo nyo po sa tubig. Then, spray nyo po sa body part na merong bulutong, umaga at hapon. Kung may mga oras po kayo. Pero kung wala kayong oras, kahit 1 time per day, okay na po yun. So, si Zonrox po, yan po ay antibacterial na maaari pong magpatuyo noong bulutong ng ating mga manok. Matutuyo po yan hanggang sa matuklap at gumaling na po sila. Okay? So mga kamanok, sana po ay makatulong itong mga simpleng tips and kaalaman ko tungkol sa pagmamanok, and sana po mas marami pang katanungan ang inyong itanong sa akin and subukan po nating i-share sa inyo ang bawat sagot dito. Okay? So muli, this is Linyada ng Mamay. Mahal ko po kayo. Hanggang sa muli. Paalam.